Hey guys! Welcome to another vlog. This is Cherry from Edmonton, Canada. So today, iba naman ang tema ng ating vlog kasi we are going to the Philippines. So we're going to have a series of videos about my trip in the Philippines. So in today's video, I'm going to share with you kung paano ako nagpapack ng aking mga luggage at carry-on kapag nagpa-travel. Okay, so just to give you a background on this trip. So early this year, nag-renew ako ng passport namin kasi nga uuwi sana kami dapat lahat noong July. Kaya lang, napakamahal ng pamasahe. Pinakamura is 2,500. Kung magpapabook ka ng January, so ang pamasahe na nasa 2,500 na. Kung medyo 3 months before July, nasa $3,000 na. Kung apat kami, so napakalaking perang mawawala nun, ano. So that's why we decided to cancel it and then ituloy na lang namin next year. Now, itong trip naman na ito, so bali ako lang. So ang naging reason naman bakit nag-decide akong bumiyahe nitong November, kasi first thing, hindi kami nagkasundo ng dentist ko dun sa supposedly treatment kasi nga nagpapaayos ako ng ngipin and denture at saka abutin ng pagkamahal-mahal yung paggawa ng denture dito. Nagpa-quote ako, sabi nila nasa around $2,500 to $3,000 plus yung treatment, baka pwedeng umabot ng 1,000, 2,000. So, napakamahal, di ba? Although, meron naman akong insurance na covered yung dental. Although, 80% lang. So, 20% of that galing pa rin sa pocket ko. Pero yung denture kasi dito sa Canada, yung sa dental coverage ko kasi hindi included ang denture. So, 100% of that cost isi-shoulder ko. And then the second reason, nung summer kasi nagpa-check ako ng skin. Supposedly magpapatanggal ako kasi medyo dumadami na yung skin tag dito sa may pisngi ko. And then ang sinuggest na treatment sa akin is laser. Which is maganda yung laser kasi nga mako-cover na lahat, hindi lang yung skin tag and whatever blemishes pa na meron kasi skin. Which is maganda sana, kaya lang napakamahal din. So, ang quote din sa akin ay nasa $2,000. So, napakabigat. So, initially, I was thinking na sige, lahat ng treatment na gusto kong gawin, tsaka na lang pag-uwi na lang namin next year. Kaya lang, napag-isip-isip ko, kapagka dun ko gagawin yung treatment, baka, 'di ba, usually may mga session 'yan, hindi lang naman yan isang araw, dalawang araw. Usually kasi 'pag umuwi kami sa Pilipinas, we're staying in the province. By the way, I'm from Nueva Vizcaya and Isabela. So, yung dentista ko kasi sa Pilipinas dati nasa Manila. Tsaka yung sa dentist ko kasi parang mas gabay ko na yung gawa niya. So, mas confident ako na bumalik doon. Yes, so I thought kung isasama ko siya doon sa bakasyon namin next year. So, sayang naman yung panahon. So, mahihirapan ako magpabalik-balik ng Maynila at probinsya to think na kasama ko pa yung pamilya ko. And so, what really confirmed my trip this November was, search ako kasi sa Google Flight ng mga available na flights ng November and just so happen na nakita ko may mga murang flights ng November. So, I checked it out at napansin ko na United Airlines lahat ng mga murang flights. Ang pinakamurang flight pa nga na nakita ko by then is mga nasa 1,100, 1,200, ganyan. Kaya lang, hindi pa ako makapag-decide by then kung magbo-book na ako. May ongoing pa ako mga appointments sa dentist ko by that time, kaya hindi pa ako makapag-decide. Until such time nga, nung hindi na kami nagkasundo sa treatment, so doon na ako nag-decide, okay, I'm going home to the Philippines and doon ko na lang gagawin lahat. And by that time, around mid-October, so yung nakuha kong ticket ay nasa halagang 1,600 na. Meron pa namang available na 1,400. Kaya lang yung flight na yon yung mga 40 hours, 50 hours flight kasi maraming mga stopover. Tapos meron pa siyang overnight na layover sa San Francisco, may overnight na layover sa Calgary, ganyan. So, sayang naman sa oras. Tsaka ganun din, mapapagastos ka din kasi kung mag-hotel ka, papalo din yun ng 1,600 or even more. So, that's why I took the 1,600 na ticket. And since this will be my first time to take United Airlines, so I did some research, no, in YouTube kung paano ba, ano ba yung sistema ng United Airlines. And then doon ko nalaman, kaya pala may mga nakita ko murang flights ng United Airlines. It's because kaka-open lang nila, kaka-expand lang ng mga direct flights, which is kasama doon ang direct flight from San Francisco to Manila and Manila to San Francisco. So basically, it only started noong October 28. So may mga nakita kong mga news sa Pilipinas nung pinopromote nga nila itong bagong direct flight ng United Airlines. And nagsabi nila meron silang daily flight starting ng October 28.
So, I think I just got lucky, no? Kasi maganda yung naging timing. Tapos, magpapasko pa sa Pilipinas. Maski pa paano, I will have a taste of Christmas kahit na hindi man Pasko. Kasi na-expect ko pagdating ko doon, for sure, ang dami-dami ng mga Christmas decorations. So, I'm really, really excited. Pero actually, I'm kind of torn din kasi I'm the only one traveling. And it's my first time to travel this long-haul flight from Canada to Manila and vice versa. Kasi ever since, either kasama ko yung mga anak ko or kaming buong pamilya na nagte-travel. So anyway, this is kind of like an adventure for me too. And I'm really excited na din na makauwi ng Pilipinas at saka magawa na rin yung mga dapat kong gawin sa katawan ko kasi 'di ba ang tagal nating natenga ng pandemic and all these mga skincare, dental care, napakamahal talaga dito sa Canada. So sabi nga namin ng asawa ko, mas maigi pang umuwi na ako ng Pilipinas kasi imaginin mo yung total ng amount nun, kung gamitin ko na lang ng pag-uwi ng sa Pilipinas. So, nagawa ko pa yung mga dapat kong gawin, nakapagbakasyon pa ako, marami pa akong ibang pwedeng gawin at ilakad sa Pilipinas. Okay, so bale, ito tayo yung aking carry-on at saka yung aking luggage and another personal item na backpack. So, I have this luggage. Binili ko to nung 2014 pa sa Singapore, United Colors of Benetton. And so far, matibay naman siya. So, yan. Kung nakita nyo, super colorful at polka dots. Kasi nga, napansin ko dati, karamihan ng luggages black yan. So, kapag ito, malayo pa lang kitang-kita ko na. Tapos, itong backpack na to. So, I just bought this for this trip. Kasi, medyo petite siya. Kasi may backpack ako kaya kaso malapad. So, I decided to get this kasi nylon lang siya. Which is at least magaang. Hindi na siya dadagdag pa ng timbang para sa personal item. Sa United Airlines and Air Canada, nabasa ko. So, hindi sila mahigpit sa weight ng mga carry-on kapag sa mga long-haul flight over the Pacific or over the Atlantic and even sa personal items. So, ang condition lang is as long as they fit under the seats. Tapos itong check-in luggage, 23 kilograms. Okay, so now let me share with you kung paano ko ini-strategize yung aking pagpapack. So, right now, this is my check-in luggage. So, may dalawang compartments, no? Itong isa, ito yung closed, ito yung open. So, what I did was, so lahat ng mga panalubong ko at saka more important stuffs, nakalagay dito sa side na to wherein I can close with zipper. I bought this mesh bag from Amazon wherein I can, group the things that I wanna pack. Like this one, yung mga all underwears, pero I covered with one shirt on top. And these are all dresses. And then these are all like liquids and gels. Kapag may mga liquids na ganito, ang ginagawa ko, kino-cover ko ng tape ng ganyan para hindi siya accidentally mag-open. 'Di ba? Kasi binabato-bato lang naman 'tong mga luggage na to. And then here, I have a box here. Kasi this contains some liquids in bottle. Like meron akong maliliit na souvenirs at panalubong na maliliit na Canadian maple syrup. So, nakabalot siya ng bubble wrap. Tapos, nilagay ko sa box. Tapos, may nilagay akong mga cloth na filler para more protection. And then, tinape ko siya. And then, dito sa mga packets, so, naglagay lang ako ng mga random stuffs na pwede pa na hindi ko makain ng space, no? So, nagdala lang ako ng mask, ng mga plastic bags. So, just in case, meron akong mga dirty clothes, dirty shoes, or whatnot later on, meron akong magagamit para hindi na ako bibili pa sa Pinas. Then, here on the clothings, so actually, lahat to, I use yung roll method, no? Pero, if you look at it, akala mo naka-flat lang, pero yung itong sa ibabaw lang yun yung naka-flat, pero all the dresses under, naka-roll lahat yan para mas space saving. And then like this also. So yung mga gap, itong luggage. So fini-fill up ko lang siya ng mga clothing ganyan. And then ito, meron akong dalang peppercorn. I've been searching kung allowed ba ang peppercorn. Seems like it's allowed kasi commercial product naman siya tsaka commercially packaged. But then, I'm not so sure, no? I don't know. Pero, that's why I put it here in the accessible part. Kasi,
worst case scenario, nabuksan ng TSA itong bag ko, at least, pagbukas nila nandyan na hindi na sila yung magkakalkal pa kung saan-saan. Kasi, hassle naman yun. Mamaya may mawala pa. Yeah, so basically, I have packed this luggage like around 70% packed na siya couple of weeks ago. Kasi ayoko nga ng maharas or mahassle na kasi busy rin sa trabaho. So, what I did was, yung mga damit ko na tingin ko dadalhin ko. So, hindi ko na ginagamit dito right now. Pinak ko na lahat dito. And I really have a long list of my to-do para just to make sure na everything na kailangan kong dalhin, kailangan kong gawin, magawa ko before I travel. So, bumili pala ako sa Amazon nitong portable na weighing scale. Pwede ka magtimbang by pounds or by kilogram. Yeah, meron akong ganito dati, kaya lang hindi na accurate yung yung weighing niya. So, that one is like 10 years old na. Tapos yung last na ginamit ko was 4 years ago. So, kahit pala hindi ginagamit, nasisira din. So, right now, tong baggage ko na to is nasa 22 kilograms na. So, I think I should stop at that na para just in case no hindi ako mag-over baggage. At least sure ako na hindi mag-over baggage. And I also have this something that I can wrap around here. I bought this many years ago. Itong luggage ko, hindi ko na pinaparap ng plastic sa airport kasi mahal din naman. So, what I just do, meron naman ditong TSA approved lock. Tatalian ko lang nito across here kasi yung zipper is pa ganon. So, kailangan ko siyang i-wrap across. Kasi ang iniisip ko, worst case scenario, no, na mag-burst siya, mazira yung zipper, hindi sumabog yung gamit mo. At least naka-wrap around pa rin dito. So, just for added security. And then, now, next is my carry-on luggage. So, smaller version lang siya ng malaki. Yeah, so same thing. Merong dalawang compartment din siya. May zipper din. So, yung mga panalubong ko, tsaka yung mga dalawang gamit na medyo mas importante. So, nandito nakasecure dito. So, may part na may zipper. And then, may mga dala lang ako na mga extra clothes. Just for contingency plan. Just in case, no, mag-delay kayo, mag-hotel, kailangan mo ng extra clothes. Kasi mabigat naman, hindi na ito kasya dun sa personal bag. So, nandito siya. Mga clothes, extra sweater, extra pants, mga extra underwear. And then, yung aking spare na reading glass, nilagay ko lang din dito with the case and some shades na with the case pa din. So, nilagay ko sila dito just in case na kailangan ko during my layover. I can just open this bag and it's very accessible. And I also have coin purse na medyo mabigat din ng konti kaya dito ko nilagay. Tinanggal ko sa personal item. Ang laman kasi niyan, mga Philippine coins. Yung mga old coins ko pa nung last na uwi namin ng Pilipinas. So, if I need it, during layover, pwede kong tanggalin. Siguro pagka yung last leg na ng biyahe ko papuntang Pilipinas, then I can bring it out. So, right now, this one is at 9 kilograms. And then next, ito naman aking personal item. I'm gonna show you how I pack this. So, first, meron siyang mga packets dito sa labas. So, ang ginawa ko, I filled it up. No, just for security, kasi who knows, siguro sobrang kakapanood ng action movie. Kasi baka may maglagay ng whatever, di ba? Mga paraphernalia, drugs, or whatever. So, medyo praning lang. So, anyways, mga useful naman to. Like, this is facial wipes. If I need that in case, andyan lang. Ito, mga wet wipes. Ano pang nandito? Socks. Pag kailangan kong ng extra socks, kailangan ko ng extra plastic. So, nandyan lang sa packet. So, I just don't leave any packet na open. So, here in the packet, I just put some toiletries na kakailanganin during biyahe, toothbrush, ganyan. I also have this, kasi since winter right now, naka-winter jacket akong pupunta sa airport. So, I have a packable winter jacket. So, kapag hindi ko nakakailanganin sa airport, I can just pack it in here and probably hang this in my bag like that. So, tilalagay ko lang siya dito sa pocket na accessible. So, whenever I need it, madali lang siya kuhanin. Now, here inside, since I'll be bringing 2 laptops, so, yung isa is work laptop ko, nandun pa. So, right now, ito yung aking personal laptop and then dito sa likod will be my work laptop, and then I'll be bringing also an iPad which I need at work. Now how I pack this, I have here also yung aking mga camera, extra batteries, nandito lahat. Itong aking GoPro na ginagamit, we're gonna go here. So everything about the camera and for my vlogging is going to be here. So ang requirement din pala nila sa TSA, no, yung pag may mga battery ng camera, kailangan tanggalin
dun sa camera. So, ilalabas mo lang siya, ipapackage mo lang siya in such a way na hindi nagkikiskisan yung mga battery para secure, kumbaga. So, like this one, I have a 3 battery charger for my GoPro camera. So, ang gagawin ko, ilalagay ko na lang sila dito sa container. Tatanggalin ko yung battery dito sa camera. And then, since may mga naka-compartment naman, so it's safe to put this in here. And then, this one's gonna go here. Okay, so this one, isi-secure ko siya dito. I have another bag here. So, ang laman naman nito, puro wires. So, lahat ng klase ng chargers. I have my iPhone charger. I have my laptop charger. I have my wired earphones. Yan, lahat ng klase ng charger. Charger ng mouse, charger ng Apple Watch. So, nandyan na din. And then, I also have my hard drive here. Na naka-secure din na meron siyang padded na case. Okay, so this one's gonna go here. Okay, now next is yung mga liquid naman. So, nilagay ko siya sa Ziploc bag na ganito kasi yun yung requirement. Tapos, you can bring mga liquids na less than 100 ml. So, I bought a small toothpaste, hand sanitizer, pabango. Yan. So, yung iPad dito ko siya ilalagay na sa taas. Tapos, naka-angkla naman siya dito. So, lahat ng devices pala, all devices should be turned off. And then, bali nandito yung aking liquid and yung aking makeup kit. Kasi whenever I need it, nandyan lang, accessible. And also, the reason why I put here the liquids, the devices, and the batteries, and the wires, kasi during sa security screening, ipapalabas yan ng mga TSA officers. So, at least one spot, pag open ko, yun na lahat. And then, here at the back, meron siyang medyo secret pocket. So, this is where I put all my important stuff. So, I have a bag in here with extra wallet with some important stuffs in there. I have my jewelry case in here. This is where I put my jewelries as well. Yung mga tamang accessories yan na gagamitin ko sa aking pagbakasyon. I have an extra t-shirt na pwede kong pagpalitan during the biyahe. Kasi 27 hours yung biyahe ko. So, I need to change clothes in between. Pwede sa mga layover, ang extra underwear. And then, I have my medications. So, lahat ng medications ko nilagay ko din sa Ziploc bag. So, isinama ko na rin yung prescription. And then, bumili ako nitong Gravol just in case na mahilo ka ako sa biyahe or anywhere else. Meron din akong dalang antihistamine and yung mga usual na medications na tinitake ko. Okay, so that goes here. So, kung makikita nyo, malaki pa yung space. Kasi yung space sinisave ko para sa sling bag na to. Kasi during security, plano ko siyang ilagay lahat dito. Kasi this will contain my money, maybe ATM important stuffs, no? Credit card, and important stuff. So, pagdating sa security, gusto ko nakatago siya dito sa bag. Sa dadaan na lang ng x-ray, hindi yung nakalabas na ilalagay mo pa sa box. Yan, para mas secure. Pero, of course, yung phone ko later on, tatanggalin ko dyan. Isasama ko dito sa mga devices para pag pinalabas lahat ng devices, sama-sama lahat. I also have this neck pillow na binili namin ng anak ko sa Miniso. This will just go in here. And then lastly, meron ako nitong pinaka-folder na to where it contains yung printout ng aking tickets, yung aking Airbnb na tutuluyan, vaccination record, and then the e-travel card. Bumili ako ng passport case for my passport kasi nga ang validity ng passport ko is 10 years. So, I just wanna make sure na hindi siya magasgas or madamage. So, this one, hawak-hawak ko lang to during check-in and during security. Kasi bibigyan ka naman na ng boarding pass. So, later on, kapag tapos nun, pwede ko na siyang isiksik dito sa loob ng backpack. One of the things I love in this backpack, bukod sa nylon siya magaang, meron siya nitong strap dito sa likod. So, ang purpose niyan is para dito. So, para pwede mo siyang ipasok na dito sa handle nitong carry-on. So, during the layover, hindi ko na siya bit-bit kasi may bigat nito. I think nasa 7 kilograms yata to. Pag sinama ko pati yung isa pang laptop. So, madali lang siyang inihilang ganyan or tinutulak na lang. By the way, I think I mentioned na ang carry-on, hindi naman sila mahigpit ang United Airlines sa weight. But it should be light enough na kaya mo siyang buhatin para ilagay dun sa cabin. So, this will be the packable jacket that I'll be bringing with me. So, hindi siya masyadong mainit pero warm enough kapag ginagamit sa winter. Pero pag nasa indoor, napansin ko,
Hindi din naman siya ganun kainit, which is good. I can just use it as my jacket na kapag malamig sa loob ng eroplano. Otherwise, ipapack ko siya at ilalagay ko nga dun sa, yung nilagay ko dito na case niya. Okay, so there you have it. Sana katulong maski paano yung mga shinare kong tips no sa pagpapack ng luggage, especially mag-isa ako. I have to make sure that I'm all eyes with my things, especially kapag ilalabas mo na siya sa security kasi mahirap na yung mawalan ka ng mga importante, lalo na yung mga passport or money. So it's really important to keep those secure. Okay, so I think I'm gonna end now the vlog here, and I hope to see you for more videos coming up about my trip in the Philippines. So I will be staying most of time within Manila area. So I will share with you later on kung ano yung aking itinerary, kung ano yung mga plano kong gawin doon, at kung saan-saan tayo mamamasyal. Thank you so much for staying with me in this video, and I hope to see you again in the next one. Bye!